So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at saang sulok man tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Well, I'm hoping na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron tayong very energetic na aura. At sana rin po mga kababayan na hindi nyo nakalimutan ang mag-pray ngayong araw. Very important ho yan. Kahit 1 minute man lang po, magpasalamat tayo sa ating Panginoon na ngayong araw ay gumising pa tayo at magpasalamat din po tayo sa mga blessings na ating na-receive araw-araw at mga blessings na hindi natin nakikita. Okay? So please, don't forget to pray always, every day. Sa mga kababayan, I think you already know the flow of our program na kung saan, which is, na before tayo magbabalita dito, i-shoutout muna natin ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. Top 5 commenters mga kababayan, which means marami silang binitawan dito na comment dyan sa baba. At napapansin nyo ba kung bakit maraming comment na nabitawan ang ating mga solid viewers, mga Marcos supporter, mga Marcos loyalist, at saka yung mga DDS na mga matitino? Kasi alam nyo mga kababayan, gigil na gigil sila, galit na galit sila sa pinaggagawa po ng mga paninira, pangalipusta ng mga anti-Marcos, paninira nila kay BBM at paninira nila kay BP Sara. Kaya marami silang nabitawan po na comment mga kababayan. At nandito po sa ating listahan sila si Ma'am Shane Sibal, Ingy Mentisa, Eduardo Cartera, Ramel Roasa, and Ma'am Maricres Hernandez. Also, pasalamatan po natin ang nabigay sa atin ng super thanks si Posong Inami or Sis Queen. Nagbigay sa atin ng 2 euro pambili daw ng kalamansi ni Sir Ivan. O, diba? O, hindi yan pangkapi ha, pambili yan ng kalamansi. Anyways, thank you so much po, Sis Queen. Also, shoutout po natin ang ating mga early birds, sila si Nonoy Florin Hills, Ryan World Begins from Virginia, USA. Shoutout natin si Ma'am Carclia, Sensitive Beer, Redler, Trixie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, Jacob Bal, Lentek Power Force Team, Tita S, Aiko, Pax, JCC, Elzar, Caitlin, Winsel Paises, Lady Net, Sir Castillo, Sir Golfy, Tata Emik, and Tata Jackfirds of Jackfirds family. Also hi to Felix C. San, Santa Ana, and Joseph Magalion. Okay mga kababayan, alam niyo na ba yung latest na kung saan meron pong kadramahan na nangyari yung grupo ng DDS mga kababayan? Na kung saan na ito pong si Banat Bay at saka itong si Bagoong Lipunan nagbatuhan po ngayon mga kababayan. Galit na galit itong si Banat Bay kasi inakusahan siya ni Bagoong Lipunan na nabayaran daw ni Efelisa. Sabi kasi ni Bagoong Lipunan na ito daw si Banat Bay kung bakit daw hindi na nakapag-live ng ilang araw kasi nakita natin sa vlog ni Banat Bay na nandun siya sa Japan mga kababayan na bakasyon po. I think if I'm not mistaken, siguro mga almost week na hindi nakapag-vlog si Banat Bay. Ngayon, inakusahan siya ni Bagong Lipunan na binayaran daw ni Efelisa kaya tumahimik daw itong si Bagoong kaya nga tumahimik daw itong si Banat Bay mga kababayan. So ngayon, sumabog itong si Banat Bay at binuking niya itong estilo po ni Bagong Lipunan at Maharlika, na kung saan itong estilo po ni Bagong Lipunan sa hindi po nakakaramdam hanggang ngayon at bulag pa rin at BP at bingi sa pinagagawa dito ng mga alipores ni Hitad na talagang napaka-bitter mga kababayan, mapanira talaga. Hindi lang napapansin na yung estilo dito ng grupo nila ni Maharlika, the same tactics, the same style na in-apply nila doon sa panahon po ni FPRRD, na kung saan nung una supporter sila ni FPRRD mga kababayan. Nung kalaunan na bigla sila dito naging critics po ni FPRRD. Napansin ba natin? At ginawa rin po nila sa panahon po ni PBM. Nung una, sila parang
nagtatago sila sa pangalan po ng loyalista para makapambudol dito ng mga viewers. Sinasabi nila sa kanilang mga viewers na sila ay loyalista, kaya nakuha nila yung mga yung sipatya po ng loyalista makabayan. Pero kalaunan biglang bumaliktad at binigyan po at nilagyan po ng tae ang utak ng kanilang mga viewers, kaya marami pong bumaliktad makabayan. So the same style, the same tactics ina-apply nila dito kay PBBM. Ngayon itong si Banat Bay nga pala galit na galit ngayon kay Bagong Lipunan at marami siyang binitawan dito ng mga pasabog tungkol kay Maharlika at Bagoong Lipunan makabayan. So mamaya papakita natin yan. So pag-uusapan rin po natin, I think medyo na-miss na natin yung mga loyalista na pure makabayan. Yung mga artista na kusan, siyempre alam ho natin na mayroon po mga artista na mga loyalista na bumaliktad na makabayan. Sila si Beverly, sila si Ma'am Oropisa. Ngayon si Ma'am Imelda Papin nagsalita na. At least nagsalita makabayan sa wakas kasi hindi na kinaya dito po sa ginagawa po ng kanyang makasamahan ng mga loyalista na kung saan hindi lang nabigyan dito ng total package na atensyon from PBBM, bigla nang bumaliktad makabayan. So dito nagsalita na po si Ma'am Imelda Papin. Sa pag-usapan rin po natin, ito rin nangyari na kung saan, di ba alam mo natin na marami pong mga nakikita natin noon na mga vlogger na supporter po ni PBBM ng mga Marcos na bigla lang bumaliktad makabayan. At saka, di ba, kahapon, tinanong nyo si Sir Ivan kung anong nangyari po kay Bin Marobal. At doon, siyempre, in-explain ko na po kung bakit feeling natin na parang bumaliktad dito si Bin Marobal kasi nga, siyempre, saan ang kanyang simpatya? Siya kasi isang DDS na pure makabayan si Bin Marobal. So, normal lang po yon. Yan po ay instinct ng isang vlogger makabayan kung saan siya pumanig dito. So, anyways, meron rin pong napansin si Sir Ivan na kung saan ito po'y loyal noon kay PBBM. Siya po isang napaka-critics po ni Senator Raffy Tulfo, pero napansin ko makabayan lately lang binanatan na rin po niya si PBBM, ang presidente natin. Mamaya papakita ko ang kanyang vlog, and I think and I'm sure na magugulat kayo once ipapakita ko na ang kanyang vlog mga kababayan, and you decide. At saka pag-uusapan rin po natin itong walang kakupas-kupas na fake news peddlers na membro po ng SMNI ngayon mga kababayan, si Jay Sunsa po. Kasi sumakay siya doon po sa vlog ni Maharlika na kung saan meron dang video si PBBM na lango daw sa pulbur mga kababayan. Meron po si Jay Sunsa kahapon. Ngayon si Jay Sunsa kinuyog po ng kanyang mga followers. Kasi alam na alam po at hindi naman po tanga lahat ng kanyang mga followers. Alam nila na yung ginagawa po ni Maharlika at Bagoong Lipunan, yan lang po ay paninira po kay PBBM. So itong si Jason Sa hindi yata nakatiis at saka gusto siguro na tamaas po ang kanyang engagement, mga views, kaya sinakyan na rin po niya si Hitad mga kabayan. Pero unfortunately for him, kinuhig siya ng kanyang mga followers. Mamaya papakita natin yan at syempre marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi tumurudalan ba ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, as usual, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ang ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin natin mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos loyalist. At syempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How are you mga kababayan? Lalong-lalo na, maraming salamat sa ating Unity Team supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to Sir Ivan, mga suki to sing channel, thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, i-welcome rin po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok listing channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel.
Okay, so before na pumunta doon sa mga balita na nakagulat mga kababayan, dito muna tayo sa balita po na isang pure loyalista kasi nagsalita na po si Ma'am Imelda Papin tungkol dito sa nangyari kay Beverly, pati rin po dito kay Ma'am Oropesa, na kung saan yung dalawa na yon ay bigla lang bumaliktad mga kababayan kasi nga nakulangan sila sa atensyon na binigay ni PBBM. So for more details, let's watch this. Bilang isang loyalista, paano mo pinaninindigan ang iyong ideology, ang iyong pananaw, ang iyong obserbasyon, higit sa lahat, ang inyong opinion? Actually, ang loyalista po, I already said it a while ago, na ang isang tao dapat loyal siya sa sarili niya. Ibig sabihin, lahat po ng mga ginagawa niya, trabaho niya, loyal siya sa ganun. Yan po ang pananaw ko doon. But of course, loyalista is always nakatatak po sa pangalan ng Marcos. So, talking about the late President Ferdinand Marcos Sr., kasi we're now talking of loyalista. Kasi ang pananaw ng iba, loyalista is Marcos. The reason why I was, and I am still a loyalist to Marcos, kasi nakita ko yung ginawa ng dating presidente sa ating bansa. Hindi naman dapat nating i-deny yan. Yan po ay totoong balita. So, nakita ko yon, nakahalubilo ko sila, kaya makakapagsabi ako na he was a very good president and a good person at that. Kaya naging loyal po ako sa kanya. Bilang isang loyalista, hindi ka lang naman din nag-iisa. Marami tayong loyalistang artista. Pero ang ilan sa mga nakausap ko at na-interview kong loyalista ay una tigit sa lahat si Elizabeth Oropesa at si Beverly Salvejo. Tanong ko lang, kumusta na kayong mga artist na tumayo at nakipaglaban bilang isang loyalist? We are okay. Kasi you don't expect in return if you are loyal to your friend, di ba? So, same thing with Maring Beth Oropesa and Beverly. Hindi ba nagkagawa sila dalawang pelikula, yung Will Malacanang and MOM. So they were there. Sa tingin ko, unang-unang pinili sila dahil sila ay tunay na loyalista. Then time came, just recently, na medyo nabalitaan naman natin na medyo sumasama ang loob ni Mare, ni Beth. We cannot blame her. Opinion niya yun. Damdamin niya yun. That has to be respected. I called her up. Sabi ko, what's going on? Siguro, kasi you cannot expect naman the president na talagang mabigyan lahat ng time ang bawat isa sa mga loyalista. Pero, ang pinaka-maganda noon ay sabi niya, ang puso ko ay Marcos. If ever na sila ay na-misinterpret, dapat hindi. Iyon ay isang damdamin lamang ng isang loyalista kagaya ko. Kasi siyempre, everybody is expecting na parang after election, kailangan si Presidente will come out and then just say hi and thank you. Although, nakita ko siya na nagpapasalamat din sa Facebook niya tayo or one of his speeches sa gathering. So, siyempre, gusto natin, especially pag naging close mo, tawagan, pumunta, gano'n, di ba? Eh, siyempre, presidente, maraming protocol, ang daming dadaanan, etc. at lahat, gano'n, bago makarating yung presidente. Mara was very honest naman. Yung medyo naging nanakit lang siya, but it doesn't mean na hindi na sa loyal sa mga Marcoses. Tanong, napabayaan nga ba ng kasalukuyang administrasyon yung mga kasamaang loyalista? Ako, ang pananaw ko dyan, Morley, let's wait for the president na ipakita niya sa atin ang kanyang pagyakap sa bawat isang loyalista. Although, sabi ko nga, nandiyan naman siya at nagpapasalamat. Except that what we need, probably, ito damdamin din ng mga ibang loyalista, ay for the president to at least be there if there's an occasion ng lahat ng mga loyalista na nagkakasama, nagkakaisa, na naroon siya. And that will come probably because, syempre, sobra ang trabaho ng isang presidente. We understand his work, his position. In fact, ako, bago kami nakapunta sa Malacanang, kahit close ko na sila, nag-request ako. I sent a letter kung pwedeng magkaroon ng off-taking ang Actors Guild of the Philippines and Showbiz Industry Alliance doon sa Malacanang. So, napagbigyan ako, kasama ko yung mga officers ng Actors Guild, katipunan ng mga artist ng Pilipino sa pelikula at television. Yun, nakapunta kami sa Malacanang, nag-took oath kami doon kay President Bongbong Marcos. So, nakita ko, after yung oath-taking, kunting-kunting, kwentuhan. Tapos, natuwa nga siya dahil yung loyalist ang binigay na namin ni
Kong ER hinawakan niya pa, tuwang-tuwa siya, gano'n. Tapos, sabi ni Governor ER sa kanya, Sir, meron pong sinyan sa Hawaii. Sabi ni Presidente, nandiyan si Mel, tanungin mo, alam na alam niya ang Hawaii. O si Mafi, malaki na, maliit pa yun. Yung gano'n, di ba? So, he is so busy. Then after that, meron na naman, sunod-sunod pala ang ano niya. Speaking engagement, gano'n. Wow, nakakaloka ang Presidente, no? So, we understand very much this situation. Yung kunting hinanakit, kaya nga, I put up this Loyalista. One of the reasons na pinuduce ko. I'm not a movie producer, but this time, nag-try po ako to be a movie producer of this Loyalista kasi gusto kong punuan yung pagkukulang ng ating Presidente sa mga sumuporta sa kanya. Sabi ko, pupunuan ko through Loyalista kasi ako naman yung President ng National Loyalist Movement, ako ang President ng National Loyalist Council of the Philippines. So, yakapin ko na lang silang lahat. And then, ang bala ko pa dito, Marley, basta i-bless ng Panginoon. Yung mga loyalist groups, sabi ko, aside from, different organizations that they need help. Sabi ko, each one of them, I'll give them a little something from this movie. Ganda yan. Mas magsilmag na naging Presidente. Kasi if you are a loyalist, ay maiintindihan mo lahat. Walang hanggan yun. Yun ang paniniwala ko. And I'm sure they're all there. Nandyan sila lahat. Naintindihan nila. Dahil, hindi naman lahat na mga bumoto sa'yo ay mapiplease mo. You cannot ask everybody that from a garnered 31 million voters na bibigyan mo ng pwesto sa gobyerno. So, ang hangad siguro ng mga supporters, especially, siyempre, maraming supporters ng dating President Marcos, gusto nila na this country will be great again. So, yun ang gusto makita nila ulit. And I'm so proud of the President because kahit anong batikos, kahit anong mga negative news about him, hindi mo man lang marinig sa kanya na nagagalit. Ako mismo mga kapapatuloy, napakabait na tao. Imelda, sabi mo, sa pelikulang Loyalista ay sisikapin mong mapunat ang mga pagkukulang ng ating kasalukuyang administrasyon. What if batugin ka ng mga netizens at ihagi sa iyo ang tanong na ito? Sino ka para mapunat? Paano mo ito sasagutin? Yung akin naman kasi, each one of us should contribute something. This is my contribution. Ang contribution ko, since ako ang president ng national organization, parang nafe-feel ko na there's so much love, support that was given to the president last election. And until now, siyempre, hindi mo maalis yung medyo masasaktan ka ng konti, kulang yung attention, something like that. But sa akin, if ever na will be bashers, you're welcome. It is your own opinion and I respect that. Yan ang totoong merong dugong loyalista makabayan, merong malawak po na pag-unawa, merong malawak po na pag-iisip at naintindihan niya yung sitwasyon po ni PBBM at saka yung responsibilidad ni PBBM. Diba sinabi niya mismo na hindi siya naimbitahan po ni PBBM pero siya dito ang nagpursige. Nag-request siya sa Malacanang na kung saan nag-request sila ang kanyang grupo na kung pwede makita niya si PBBM at ma-meet niya sa Malacanang. Diba? So marami siyang proseso na pinagdaanan dito pero at least nangyari po ang kanyang request makabayan. Ang tanong dito, bakit hindi po yan ginawa ni Beverly, pati po dito ni Elizabeth Oropesa makabayan? Alam nyo bakit? Kasi yung dalawa na yon, abay merong mataas po na ego makabayan. Mataas po ang kanilang pride. Na kung saan gusto nila na si PBBM ang lalapit sa kanila makabayan. Diba? Napapansin ba natin? Gusto kasi nila na meron sa itong total package na attention at saka sangkatirba dito na attention na ibibigay from our president. Ganon kasi ang gusto ni Beverly at saka ni Oropesa makabayan. Ngayon, hindi sila pagbigyan dito ng konti lang bumaliktad ka agad, bigla ka agad na nandun na sa kabilang bakod makabayan. At saka nung una, pasakit-sakit pa. Medyo dismayado sila kay PBBM, kahit kunti man lang consideration sa kanilang request, kahit pagpasalamat lang daw, na kaagad ang nangyari sa kanilang makabayan. Yan ba ang totoong loyalista? Diba? Kilala ho natin yung totoo po ng mga loyalista makabayan. Kasi yung word na yan, yung term po na loyalista, nasa dugo na nila talaga ang pagiging loyalista. Kahit anong mangyari, loyal sila sa mga Marcos makabayan. Pero anong nangyari? Doon po kay Beverly at saka ni Oropesa, bumaliktad na totally makabayan. I think nakita nyo na po kung saan sila ngayon pumanig. But anyways, right naman na lang yan at saka opinion nila ang kanilang nilalabas
lalabas mga kababayan. So anyways, jump naman tayo sa ibang usapin. Pag-uusapan na natin yung nangyari po ni Banatbay at saka ni Bagoong Lipunan mga kababayan. Pero ito po ay disclaimer. Hindi ko po sinuportahan dito si Banatbay. Doon lang po ako sumuporta sa kanyang sinabi mga kababayan. Ulitin ko lang po, doon po sa kanyang sinabi. Kasi meron siyang nasabi itong si Banatbay na kung saan agree na agree talaga si Sir Ivan. At para maintindihan nating lahat, let's watch this. Gagong vlogger, ang pangalan ay Gagong Lipunan. Ay, Gagong Lipunan. Bagong Lipunan. Itong Gagong Lipunan na ito, magkalat ba naman ng balita na kesyo tayo daw ay binayaran na at ang pruweba lang niya. Ang pruweba lang niya kasi hindi daw ako nagla-live. Pangalawang pruweba niya dahil daw may mga kilala akong politiko. Eh kung hindi naman siya isang katerbang gunggong, naturalmente magkakaroon ng kilalang politiko kasi nga sumama tayo doon sa kampanya kay Pangulong Duterte. Naging official si Mocha, natural na kilala natin yung mga tao doon. Chief of staff ako ni Mocha noong siya ho'y nasa Malacanang. Naturalmente may mga kikilala tayo. Siya daw wala daw siyang kilala. Sabi ko, bakit kahit makikilala nasa Canada ka? Pangalawa, bakit ka naman gustong makilala bobo ka? Isa kang shadow. Alam mo ba na ikaw isang shadow? Alam mo yung shadow? Anino ka ni Maharlika. Kung ano lang sinasabi ni Maharlika, para kang parot. Inuulit mo lang. Kasi hindi ka nga nagbibigay ng opinion. Ganun ka. Ewan ko nga tanongin kita. Kasi may bali-balita na ikaw daw ay isang Barbie. Sabi ko, ako ayoko namang pagbintangan kang Barbie ka ha. Pero pag titingnan mo yung attitude mo, parang ganun Bakit kanyo? Wala kang bayad wala kang opinion, wala kang sariling opinion. Ang opinion mo, opinion ni Maharlika. Anong katarantaduhan yan? Ngayon, magla-live ka na naman, gagamitin mo na naman yung ebidensyang peke ni Maharlika. Bakit ko paniniwalaan lahat-lahat? Ako nga pinake news niya. Mocha Girls nga pinake news niya. Si Mocha nga pinake news niya. Si Isko nga pinake news niya. Ito listen to this. Si Duterte nga pinake news niya. Sinira-siraan niya noong panahon ng kampanya. Tapos you want me to believe her now? I'm not stupid like some of you na tanso. Na andali yung maniwala. Ngayon bumaligtad for I don't know what reason. Para sa bayan daw. Bayan may ass. Para sa bayan daw. Ano kaya ang katunayan o pruweba ninyo na hindi kayo binubudol na yun? Dati binudol kayo. Ito ang nabuking ko sa kanila. Nabuking ko, they are trying to divide and conquer again. They did that. They did that during the campaign. They divide and conquer. Ngayon, ganyan na naman ang ginagawa. Nananahimik ako dito Nagbabakasyon ako. Nananahimik ako dito. Pagbibintangan ako ng kung ano-ano. Ako'y legitimong DDS. Ilang beses natin nakakasama si Pangulong Duterte. Si Mocha, nakita nyo naman, kasama niya sa PDP. Hindi ko maintindihan. Bigla silang papasok sa eksena at pagbibintangan kami. They are trying to divide us again. Kaya huwag kayong maniniwala. Kaya pag naniniwala kayo sa mga taong bumabaligtad, delikado yan. Delikado yan. There's a reason. Tama yan. There's a reason for that kung bakit sila bumaliktad mga kabayan. Baka merong cash sunduan. At saka pag-aakala po ng mga followers, ng mga viewers ito ni Bagoong Lipunan at saka nito rin po ni Maharlika na sila ngayon totoong maka-Duterte mga kabayan. Kasi ginagamit na naman na ngayon si BP Sara para lang sisiraan si BBM. Di ba lagi lang sinasabi na plan B na, dapat nang tatanggalin sa pwesto si BBM. Pero ang hindi alam ng mga viewers, sila po'y anti-Duterte noon mga kabayan.
Noong nangyari po, yung panahon po ni FPRRD, di ba sinabi na ni Banat Bay na ginawa na nila noon yung divide and conquer, na kung saan supporter sila sa panahon po ni FPRRD. Suportahan nila si FPRRD, mga kabayan. Noong nanalo na si FPRRD, kalaunan, I think that is 2 months ago ba or 3 months ago if I'm not mistaken, ito si Bagong Lipunan naging critics na ni FPRRD, mga kabayan. Pati rin po kay BP Sara. Meron akong ebidensya niyan. So ipapakita natin, baka kasi hindi nila alam na yung Facebook page noon ni Bagong Lipunan, 'di ba sabi niya, ni-report daw ng mga ayaw sa kanya, mga kabayan. 'Di ba yan po ang banat niya? Ni-report daw kaya na take down. Hindi po ni-report, hindi po na take down. Talagang sadya niyang dinilit, mga kabayan. Bakit? Kasi doon po sa kanyang old po na Facebook page na Bagong Lipunan, doon nyo kasi makikita lahat ang ebidensya na itong si Bagong Lipunan isa talagang anti-Duterte, mga kabayan. 'Di ba noon, tingnan niyo yung screenshots, tinatira-tira niya lagi si FPRRD. Marami kaming screenshots na save niyan, mga kabayan. Pati rin po si BP Sara, sabi pa nga niya dito, todo endorse si Mocha para mananatili sa pwesto. Baka balik ulit sa lumang trabaho, sa bagay may OnlyFans na, laugh out loud. So ang kanyang pinaparinggan dito si BP Sara, mga kabayan. Ngayon sasabihin niya at lagi niyang sinasabi sa kanyang vlog, siya daw ay pure Duterte supporter, mga kabayan. 'Di ba? Nakakatawa talaga eh. Yan po ang delikado ng mga vlogger, kasi kapag yung vlogger ay bigla lang bumaliktad, mga kabayan, magdududa na talaga kayo. That is a red flag na, mga kabayan. Kaya nga marami silang nauto dito kasi ginagamit na naman nila itong si BP Sara, at saka kung sakali ipapalagay natin na mananalo si BP Sara this coming 2028 bilang presidente, well, kalaunan magiging anti-Sara naman sa, mga kabayan. Yes, totoo yan. Totoo yan. Yan po ang mangyayari. 'Di ba? Sinabi ho yan ni Banat Bay na divide and conquer ang ginagawa. Ginawa nila noon sa panahon ni FPRRD at ginawa rin po ngayon sa panahon po ni PBBM. At hindi yan malayo mangyari. Yan po ang gagawin nila kung sakaling magiging presidente po si BP Sara, mga kabayan. So mag-iingat tayo sa mga vlogger na ganyan. Itong si Bagong Lipunan, totoo naman talaga may paka-ob-ob, mga kabayan, at wala ho siyang sarili nitong mga opinion analysis, kasi nakikopy lang, kasi copy paste naman talaga itong si Bagong Lipunan. Copycat ito kung ano po yung opinion na ilabas po ni Marlica, yan po ang opinion na kanyang iba-vlog, mga kabayan. Naghahanap na siya ng content at ginagamit niya itong si Maharlika. Well, pareho naman talaga sila na may sayad na pag-iisip, mga kabayan. May sayad. Ito pong mga sayad vlogger na to, well, kami tinatawag na ensaymada vlogger, at saka cash daw or bayarang vlogger. Sila naman sayad vlogger. Saan ka? Sa ensaymada vlogger or may sayad vlogger? Diba? Si Bagong Lipunan, nakakatawa talaga eh. Ngayon, binanatan siya ngayon ni Banat Bay, mga kabayan. Pero ulitin ko dito, hindi po ako pumanig kay Banat Bay. Doon na po sa kanyang term na ginagamit na kanyang binitawang salita, mga kabayan. Okay? So anyway, dyan naman tayo sa ibang vlogger na kung saan, di ba, maraming nagugulat ngayon. Kasi nga, unti-unti nang nagbalitukan yung ibang mga vlogger, mga kabayan. Hindi natin alam kung ano yung kasunduan nila, na unti-unti na natin nakikita na bumaliktad na po, nagiging anti-PBBM na, mga kabayan. Merong isa direct, pero yung pangalan po na direct, under observation pa ni Sir Ivan. At ito rin yung vlogger na ipapakita ko, under observation po ni Sir Ivan, pero kitang-kita ko na po kung saan siya papunta. Like for example, let's watch this. Tandaan mo, Sir Rapi Tolpo, darating ang araw, ikaw naman ang luluhod sa harapan ko. Pero hindi kita tatadyakan kasi mabuti akong tao. Itong ating magaling na senador na mapagkumbaba daw sa pobre. Pero kapag walang kamera, abay, hindi mo pala makakausap kasi nagmumukhang hari. Alam na natin na hindi natin kailangan na magiging panatiko. Ang kailangan natin ay maging kritiko. Taong nasa mataas talaga ay wala yang mga puso. Iwan ko ba, hindi ko maintindihan itong mga tulfonatics ay tila parang sinasamba si Poncio Pilato. Nandito ako hindi para manira at para sabihin ang totoo. Kaya kung gusto nyo akong kasuhan, gawin nyo kung gusto nyo.
Kung may kaso pala ang magsabi ng totoo, so ibig sabihin lahat pala tayo ay mga sinungaling dito. Magsisinungaling na lang ako para walang kaso. Ipinagtanggol nyo si Sir Rapi Tulfo. Tatanungin kita, mahal ka ba ni Sir Rapi Tulfo? Mahal mo lang siya pero hindi kanya mahal. Yan ang totoo. Pagki ba marami siyang natulungan? Mahal niya na ang Pilipino? Mas mahal niya ang view. Kumikita siya dito. Humingi ka ng tulong na walang kamera, tutulungan ka ba nito? Putang ina nyo. Nagpapadala kayo sa tulong masyado. Paano kapag ang drug lord tapos tumutulong sa mga tao? O di ba? Sumabait na siyang tao. Sa mundo ng social media, huwag kayong magpapadala sa mga nakikita nyo. Kasi iba ang mundo ng mga tao. Huwag kayong magpauto para kayong mga gago. Parang pelikula lang yan, yung damdamin mo ang kanilang niloloko. Kaya Sir Rapi Tulfo, huwag mong saktan ng mga kritiko. Dahil sila ang gumigising sa'yo. Ikaw, nagising ka na ba sa sinasabi ko? Ngayon mo maramdaman na may mas matigas pa pala sa bato. Kaya wag masyadong magmataas kasi yan ang hindi ko gusto. Tandaan mo, Sir Rapi Tulfo, darating ang araw ikaw naman ang luluhod sa harapan ko. Pero hindi kita tatadyakan kasi mabuti akong tao. Sir Rapi Tulfo, di ba ikaw ang pinakamatalino? Kung ganon, suportahan mo ang panukala ni Supremo para maipatupad na itong federalismo. Huwag tayo puro asa sa Pangulo kasi hindi natin alam kung nasaan ang budget ng mga Pilipino. Kailangan baguhin ang sistema para malaman natin na may budget ang mga lokal na gobyerno. Suot ang berding ito, mabuhay ang bakal na kamao. Matapang pero gumagamit din ang puso. Hindi katulad ng iba dyan nakakatakot maging Pangulo. 15 banat para kay Sir Rapi Tulfo. Tandaan mo, kapag presidente ka na, wala nang makakalapit sa'yo. Pwede kang baliktarin ang sarili mong tao. Paano kapag napagbintangan ng mga mahihirap na katulad ko? Tapos wala kaming kakayahan na lumapit at makipag-usap sa'yo. At dahil ikaw ay matapang, bugbog kami sarado. Noong una si BBM, hindi namin naamoy kung sino ang nasa likod nito. Pero ikaw, ngayon pa lang naaamoy na namin. Kapag ikaw ay naging diktador, aba ay napakadelikado. Kaya bago ka tumakbo, pakinggan mo muna tong sinasabi ko. Sabi ng iba, Super DM, bakit mo binabanatan si Sir Rapi Tulfo? Idol ko yan kaya ginagaya ko. Marunong siya mambatikos, marunong din ako. Pasalamat kayo, may isang Super DM na tumatama sa pagkakamali nyo. Kasi kung ayaw mong mabatikos, ibig sabihin nun, masigit ka pa pala sa Diyos. Kung ang Panginoon nga may bashers, tapos gusto mo purihin ka lang lagi, sir. Aba, hindi ka matututo kapag hindi mo natikman ang talino ni Ka-over. Sinabi mo na hindi mo aaksyonan kapag scam ang problema. Hindi pa ako aware nung una. Kaya pumunta ako sa iyong opisina para magmakaawa na sana tanggapin mo na. At hindi ako nagkamali, tinanggap mo nga ang kay Excel kahit kami ang nauna. Alam ko kung bakit, kasi sikat sila na persona. Ganito na lang si Rapi Tulfo, suportahan mo na lang ang charter change ni Supremo Robin Hood Padilla para mag-improve naman tong mga probinsya namin dito. No, di ba? Kasi palagi na lang tayo ganyan yung sistema ng ating gobyerno. O nasa kanila yung budget tapos hindi natin alam kung saan pumunta yung budget. Yung iba busy pagkurakot, yung iba busy sa biyahe. Hindi ko na lang pangalanan ha, basta yun, alam nyo na kung sino yun. At kung suportahan mo ang charter change ni Supremo Robin Hood Padilla, Sir Rapi Tulfo, babanata namin yung mga ayaw sumuporta sa charter change, lalo na sa federalism na kung saan ang budget ay mapupunta sa region tapos magbato pa rin sa national government.
Kailangan ng budget ng region ba, kailangan may budget para ipa-improve naman tong probinsya, kasi yung mga nasa probinsya hindi naman yan kaya humingi ng tulong sa national government, di ba? Hindi nga ako kinakausap sa Senado pa lang, lalo na sa presidente, anak sa Ereng Naway Lobot naman, no? Para may rason naman kami dito, kapag may budget na ang mga gobernur namin dito, may rason kami na para humingi ng tulong, di ba? Wala na silang rason para hindi makatulong. Di ba? Kapag hindi kami natulungan, alam na namin dapat kung saan kami mag-rally. Dapat doon sa gobernur, hindi na sa presidente. Ang hirap kasi si Rapi Tulfo, palagi na lang tayo nagrarally sa presidente. Yan na lang ang palagi nating sinisisi. Di ba? Pero hindi alam ng presidente kung saan napunta rin yung budget, kaya hindi natin alam kung sino yung sisisihin. Mabuhay ang federalism, Supremo Robin Hood Padilla. I-charter change na natin yan, federalism. No, di ba? Ganyan dapat may budget ang region para mabago natin yung kuryente sa amin, pati yung signal. Kasi dito, malaki ang problema, hindi naman pinapansin. Wala sigurong budget, hindi namin masisi, bahala sila, hindi ko alam. Alam nyo, ito si Super DM. Ngayon, medyo napansin ko mga kababayan na medyo meron siyang papyaw dito na tira kay PBBM. Tinira niya yung presidente natin kasi nga hinahanap niya yung budget, mga kababayan. Hindi niya alam kung nasaan yung budget, at saka useless rin po daw na itatanong niya kay PBBM, mga kababayan, na si PBBM daw walang alam rin po sa budget. Well, siyempre, normal lang ho yan. Bakit alam ni PBBM? Alam ba ni PBBM kung saan po yung mga budget? Wala bang DBM? Wala bang region, wala bang congressman, at saka yung sa local na government, mga kababayan? Dapat ang tatanungin dito ni itong si Super DM, una niyang tatanungin yung kanilang local government kung nasaan na yung budget, kung meron mas lang ginawa ito na proposal para i-forward nila sa region or doon po sa kay governor, congressman, kasi yun na pong grupo na yun sa kay congressman, sila nito mag-request para sa national, mga kababayan. Hindi naman direct po yung local government. Hindi niya iniisip, baka hindi niya alam yung flow, mga kababayan, kung paano makakuha ng budget yung local government. At saka isisi niya dito, pinaparinggan niya si BBM. Tanga ba to? Diba sabi niya Super DM siya, pero ang kanyang sinasabi dito, duda ako, mga kababayan, bakit bigla siyang naging Robin dito? Diba ayaw niya si Robin noon? Di ba naalala ba natin? Lagi niyang pinaparinggan noon si Robin. Ngayon, anong nangyari? Parang duda na talaga ako sa mga ibang mga vlog ng kababayan. Biglaan lang talaga eh. Maraming ayaw dito kay Robin Padilla na tinatawag lang Supremo. Pero siya, gusto niya si Robin, mga kababayan. Magkaano kaya? Di ba? Hindi ko lang nagustuhan kanyang sinabi, pinaparinggan niya si PBBM. Samantalang kanyang tinitira dito ay only si Senator Rapi Tulfo. Bakit niya sinisingit lagi si PBBM? Dahil lang sa budget? Well, hindi niya alam kasi kung nasaan yung budget. Doon lang nag-umpisa, mga kababayan. Ang dapat niyang tirahin ang kanilang congressman, kung sino mang nandyan na congressman nila, yan ang kanyang titirahin. Well, siguro hindi niya kayang tirahin kasi nasa malapit lang siya, mga kababayan. Baka matakot siya sa congressman. Hindi ka dapat matakot na magtanong po. Normal lang ho yan. Magtanong ka sa local government. Kung hindi ka masagot, well, doon ka magtanong po sa congressman ninyo. Sasagutin ka, Super DM. Okay? So, before na mag-jump po sa ibang usapin, i-shoutout muna natin si Ma'am Teresita Kainglet, Aurora David, Aneth Alegre, Maria Midasiplon, Corodo Aikida, Jelen Quezon, Melvina Quizon, Roel Suarez, Blessy Carunan, Leo Toto, Elizabeth Sumalde, hi to Glenda Magalong, Zenny Hattori, Maiti Baisa, Boss Stella, Arnolfo Pastor, Roger Romero, Julian Sebelyeha, Luis Nabasero, Twin Arms TV, Wilma Malabanan, and hi to Tagalog Nak TV, Evelyn Garcia, and John Wig. Mga kababayan, before tayo pumunta doon sa balita tungkol kay Jason Sa, ipapakita ko muna sa inyo yung good news na kung saan, kung kayo po ay mahilig, gumamit po ng e-wallets, yung for example, yung sa Globe, mga kababayan, yung GCash, Paymaya, or any e-wallet form, na kung saan, di ba, mahilig tayo mag-order po through online. So, ang iniisip ngayon ng mga mambabatas natin, kasi nga, maraming umaray, at gusto nilang
hikayatin po yung ibang tao na gumamit po ng e-wallets. Ang problema kasi ng ibang tao ay ayaw nila at umiiwas sila. Bakit? Kasi kapag mag-purchase sila through online at gagamitin po yung e-wallets, mahal kasi yung transaction fee, mga kababayan. So ang plano ngayon ng mababatas, tatanggalin po or i-waive. I-waive po yung mga small value transactions po sa sa e-wallet. Sa kung saan kapag meron tayong bibilihin po sa through online na hindi lalampas yata ng 1,000 ba ang kanilang plano or 2,000, hindi to magbigay to ng transaction fee, mga kababayan. The same po yan sa magpa-cash in or cash out. So yan po'y napakaganda. Sana mangyari yan, mga kababayan. So for more details, let's watch this. Mahilig ka bang mag-shopping gamit ang iyong e-wallet dahil mas konbinyente pero kailangan pa rin i-budget dahil may transaction fee pala? Yan ang problemang naistugunan ng isang panukalang batas sa Kamara. Alamin yan sa sentro ng balita ni Sue Jin Kim. Isa ka ba sa mga work kahit na ngayong holiday season kaya wala nang time sa pamimili ng mga pangregalo at kahit sa panghanda na pagsasaluhan ng pamilya? Abay, for sure, online shopping at online food delivery ang inyong kapartner. Pero mas magiging hassle-free ito. Marami sa ating mga kababayan ang gumagamit na ng electronic wallet na usong-uso ngayon. Ngunit may isang worry nga lang. Ang transaction fees na sinisingil para sa paglo-load ng e-wallets. Ang problemang ito ang naisolusyonan ng inihain ng House Bill 9749 ni Cagayan de Oro City 1st District Representative Lordan Suan. Layon nitong i-waive ang small value transactions ng halagang hindi lalagpas sa 2,000 piso. Sa panukala, saklaw nito ang hindi lang pag-cash in ng pera sa e-wallet kundi maging ang pag-cash out at pag-transfer ng pondo sa isang bank account. Suportado naman ito ng isang consumer watch group. Ayon sa Malayang Consumer, makatutulong ito para siguraduhin na ang bawat Pilipino ay magkakaroon ng kakayahan at pagkakataon na makibahagi sa isang mabilis at maayos na merkado at serbisyo lalo't maituturing anyang bank account ang e-wallet. Una, balik tayo dun sa konsepto ng pagkakaroon ng e-wallet. Ang e-wallet essentially, isa siyang bank account. Pwede natin masabi na isa siyang pamamaraan or method na meron kang financial institution at regulated ito dapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas para siguraduhin na merong maayos at maagap na pag-monitor. Kung maalis ang small value transaction fees, mas marami pa umano ang maeengganyo gumamit ng financial wallets at mas mamamanage ang kanilang savings. Kasi ngayon sa kasalukuyan, meron pa ring fees. Minsan kahit gano'ng kaliit yung fees, whether it's paying a bill or finalizing a transaction through e-commerce. So with that, pag naipasa ito, mas nadami ang may engganyo na gumamit nitong financial e-wallet. Babawasan natin ang barrier of entry ng costing. Siyempre, yung mga tao, nag-aalangan yan minsan na mag-open ng e-wallet kasi nag-aalala sa costing, nag-aalala sa financial implications, no? Pero at least, pag maisabatas ito, yung mga transactions na masasabi natin na pang araw-araw, gaya nga naman natin pang farm to table or expedient transactions, ay talaga mapapabilis natin. Ganun pa man, sa tingin ng consumer group, may kailangan pang ayusin sa naturang panukala. Tulad ng ano ba dapat ang halaga ng small value transactions na pwedeng i-waive. Paliwanag nito, dapat ay nakabatay ito sa datos at masinsinang pagsusuri ng mga transaksyon para masiguro na patas din ito sa mga e-wallet provider. Paalala naman ni Salinas sa publiko, mapabangko man o e-wallet kayo nagtatago ng pera, mainam na maging wais sa paggasta ng inyong pera na pinaghirapan. Be always to pay yourself first. No? Parang granted, pag panahon ng Pasko, may pumapasok talaga, may bonus talaga tayo, or nakakatanggap tayo ng aguinaldo, o kung ano man, no, na paluwag, set aside our money for ourselves first. To set aside, kung magkano man yung kaya natin magtipid tayo. Hindi natin alam kung whether sa e-wallet man yan o sa any other form or traditional bank,
Oh, good news ba yan mga kabayan? So kung good news yan, please comment down below. Maganda kasi yan para sa akin o para sa atin. Kasi nga kapag i-adapt na ho lahat ng mga tao na yung itong tungkol po sa e-wallets mga kabayan or gumagamit na lahat ng tao ng e-wallets, magiging cashless na po ang lahat na ang transaksyon po sa Pilipinas. Cashless, nandyan na po. So through online na lang ang ating pera nandyan po sa ating mga bank accounts o sa ating e-wallet. So hindi na po tayo mag-isip na magdala pa ng yung papel mga kabayan. Maganda kasi yan. So dapat lang ayusin nila itong tungkol po sa e-wallets mga kabayan, yung transaction fees. So forward na rin tayo sa ibang balita tungkol ito sa, di ba meron tayong portion mga kabayan na kung saan mga legalidad na kung ipinapakita dito at dapat rin po nating malaman para hindi tayo magiging tanga sa batas mga kabayan. So for more details, let's watch this. Mars, pupunta kami sa bahay nyo dalhin ko inaanak mo. Mars, pasensya na. Naka-out of town trip kasi ako this holiday break. Message na lang kita pagbalik namin. Ganito na lang, uutang na lang kami ng damit para sa inaanak mo. Tapos, ikaw na lang magbayad. Grabe naman Mars, bigla pa ako nagka-utang. Attorney, yung pagpasa ng utang na hindi naman ikaw ang gumamit, legal ba to? Hindi po yan legal. Ang utang ay dapat bayaran ng taong umutang o nakinabang dito. Hindi maaaring ipasa ang utang sa iba nang walang consent o pahintulot ng paglilipatan. Ang tawag po dito ay novation o assignment of loan. Hindi po ito legal kung walang pahintulot ng sasalo ng nasabing utang. Attorney, niregalo na ako ng ninang ko ng branded na bag. Ginamit ko papuntang abroad. Pero pagdating ng airport sa abroad, hinarang ako ng custom dahil peke raw to. Pwede ba akong hulihin sa ibang bansa kung mapatunayang peke ang bag ko? May mga bansa na mahigpit ang batas laban sa peke o counterfeit na mga gamit kung saan krimen ang pagdadala nito. Kaya maaari kayong arestuhin at kumpiskahin ang peking gamit na dala ninyo. Ang counterfeiting o pamimeke o paggamit ng mga peke na gamit ay paglabag sa trademark o intellectual property rights ng mga kumpanya na may-ari ng mga brands na ito. Kaya maging mapanuri at araling mabuti ang mga batas o panuntunan sa mga bansa na inyong pupuntahan. Attorney, may ninang ako sa City Hall na head ng isang department. May paglabag po ba sa batas kung sakaling malaman na ipinasok niya ako ng trabaho sa City Hall? Labag po ito sa batas. Ang tawag dito ay nepotism. Ayon sa Book 5, Title 1A, Chapter 8, Section 59 ng EO 292 o yung Administrative Code of 1987, ipinagbabawal ng batas ang pag-appoint, pagrekomenda o paglalagay sa isang opisina ng inyong kamag-anak within the third degree of consanguinity or affinity. Ito ay paglabag din sa Section 79 ng Local Government Code na nagbabawal din ng nepotismo. Dito naman hanggang 4th civil degree of affinity or consanguinity. Isa sa importante makaabayan, yung portion po na kung saan nahuhulihin pala ng yung gumagamit tayo ng piki po na gamit makaabayan. Diba yung example po na ipinakita nila yung bag? Ito po yung paalala sa lahat po ng mga biyahero, mga OFW na dapat original ang inyong gagamitin po na gamit makaabayan. Delikado pala yan kung meron kang pupuntahan po na lugar na kung saan napaka-stricto po sa mga brands ng ating ginagamit makaabayan. Kasi kapag piki ho yan, nako, lagot, wala sa oras, makukulong tayo makaabayan. Diba? Ngayon ko lang alam yan eh. Totoo lang, sino ba nakaalam yan? At least manonood tayo ng ganito po ng mga portion makaabayan para marami itong alam sa legalidad. So at least, alam na ho natin. So anyways, before to mag-jump po sa ating next topic, ay set naman natin si MLTSM from Making Parang del Norte, biyahe ni AJTV from South Korea, and hi to Tony Villa. Mga kababayan, ang post kasi nito ni Jason sa pinaparinggan niya si yung mga Marcos supporter, mga Marcos loyalist tungkol daw dito sa video na meron daw may hawak mga kaabayan na ito daw pulburonic daw na video ni PBM na kung saan ito po'y pakalat talaga. Siya ang pinakauna na pakalat itong si Maharlika. Si Maharlika sinakyan po ni Jason sa makaabayan. At napapansin ko sunod-sunod po yung mga paninira ni Jason sa iba talaga pag 1 million pesos ang salary natin monthly makaabayan. Di ba? Parang nasa kontrata yung magiging fake news peddlers. Ang sabi dito ni Jason sa
bakit hindi na ako excited na makitang muli yung video noong isang mama na may pulbo sa ilong at gilagid. Alam naman natin yung gumagamit po ng pulburon mga kabayan, di ba nakikita ho yan sa ilong kasi sinisinghot nila yan at nilalagay ho yan sa may gilagid. So ang ibig sabihin yung video ni daw Alice Lee ni PBBM na nagpupulburon daw. So instead na siya po'y sakyan dito ng kanyang mga followers, well meron pong sumakay. Pero mas marami po ang nagalit dito kay Jason Sa at siya po'y kinuyog mga kabayan. Like for example, ang post nito at comment po ni Myla Adarni, sabi nito, bakit? May ebidensya ka ba? Show it! Di ba ang tatapang nyo? At least, yung sinabi nyong may pulbo sa ilong at gilagid ay walang mugshot ng NBI. Yun nag-backfire kay Jason Sa makabayan. Kasi nga si Jason Sa, di ba, meron siyang kaso at saka meron siyang mugshot sa NBI mga kabayan. Di ba, yung kanyang pasaring dito at saka paninira ito kay PBBM, bumaliktad at bumalik sa kanya mga kabayan. Sabi dito ng kanyang followers na si Amy, dapat daw military or police ang maglabas ng video na yan. Sabi po ni Himari Ishikawa at saka nag-reply makabayan, walang video. Kaya walang nilalabas ang police or NBI. Fake news yan. Pakana ni Maharlika at mga leporis niya. Yung ginagawa ni Trillanes dati kay Duterte, ginagawa din nila ngayon kay BBM. Sabi ba dito sa ibang comment ni Michelle Zapata, link naman dyan para malaman kung totoo. Pagka ganito kasi parang pasikat lang eh. Sabi to ni Selwyn, siguro napiktuhan yung hanap buhay ni Sir J. Kaya di na siya nasasabik na makita yung mama. Sabi to ni Abby, baka ganun na nga, mag-shot na lang. Shot puno. Yun nga, kinuyog siya makabayan, binaliktad siya ng kanyang mga followers. Itong si Jason Sa, mahiling ngayon manira makabayan. Ang totoo, wala naman talagang video mga kababayan. Yes, gawa-gawa lang ho yan nila ni Maharlika. Pero ang kanilang plano kasi, ito'y plano na talaga nila, planado to, na kung saan gagawa sila ito ng paninira na meron ng video si PBBM. Pero kalaunan, di ba, binaliktad na kaagad. Sabi pa nga ni Gerald Macanas, saka nadulas siya doon sa kanyang caption makabayan na binili na daw ni Efelisa yung video para hindi daw ipapalabas sa public makabayan. Ang totoo, wala naman talagang video, gawa-gawa ng nila makabayan. Tingnan nyo yung comment dito sa ating kababayan po ng mga solid viewers, si Ma'am Imelda Garcia. Sabi ito, praying for God to protect PBBM from any harm, and no weapons formed against him will prosper. I believe he'd been doing his best to make our country great again. Totoo ho yan. And I really agree po sa comment po ni Ma'am. And sabi pa dito ni Ma'am Gemma, I do not think that PBBM is that stupid. He donated one kidney to his dad 1983. He was still young then, and for sure is aware of the risk. Kaya nga yung mga isa na lang po yung kidney, dapat alagaan nila niya makabayan. Kaya nga pili na po ang kanilang kinakain dito kasi nga sensitibo na sila, isa na lang po ang kanilang kidney. Kung masira yan, well, alam na ho natin kung ano ang mangyayari. Hindi naman po tanga ang ating Pangulo, hindi naman po tanga si PBBM, pero ang kanilang paninira, grabe talaga. Kaya nga marami tayong nakita po ng mga comment dyan sa baba ang ating mga solid viewers kasi gigil na gigil sila, galit na galit sila dito sa mga paninira po ng mga anti-Marcos, diba? So what do you think makabayan? Ano ba ang ating opinion, ating comment doon sa post ni Jason Sa? Dapat natin siyang sagutin makabayan, okay? So anyways, yan po ating mga nakalat ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Aking Ama sa Langit, aking iniaalay ang araw na to at ang lahat ng aming mga gawain. Sa iyong harapan, naway kalugdan mo ang lahat ng aking gagawin at naway masunod ko ang iyong mga kalooban. Bigyan mo nawa ang aking kabuuan ng mabuting kalooban, matalas na diwa at matuwid na layunin. Sa ngalan ni Jesucristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.
BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal